Good afternoon, mga kababayan. Today is February 25, 2024. Celebration daw ng EDSA People Power Revolution. Sino ba ang nagse-celebrate? Well, sa mga dilawan, ang EDSA commemoration is a happy day for them. Is a happy moment. Pero sa mga Marcos loyalist, it is not. Gaya ko, ano ba ang pananaw ko tungkol sa EDSA Revolution? Well, para sa akin po, ang tunay na bayani ng EDSA People Power Revolution ay walang iba kundi si President Ferdinand Marcos Sr. Whether you agree with me or not, sa mga nakakaintindi ng totoong pangyayari, sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists, para sa amin po, si Marcos Sr. ang totoong hero. Hindi si Cory, hindi si Ramos, si Enrile. Walang iba, kundi si Marcos Sr. Paano nangyari yun? Dahil nga po, doon sa mga dilawan na ipinagpipilitan na ang talagang nanalo sa eleksyon noon ay si Cory. Lies. Ang totoong nanalo talaga ay si Marcos Sr. At gusto mang-agaw ng posisyon, so pinatalsik ang Marcos Sr. kasi gusto nilang agawin yung Malacanang. Sila ang gustong maghari. Diba? Well, sa mga dilawan, kagaya kanina, nakapanood ako ng yung vlogger na dilawan na para sa kanya ang EDSA People Power ay mahalaga para sa kanya. Well, lahat para sa mga dilawan. Mahalaga ito para sa kanila at kailangang ipagdiwang dahil para sa kanila ito yung panahon na pinatalsik daw. Napatalsik daw yung diktador na Marcos. Kahit kailan po hindi naging diktador yung Marcos, ang talagang naging diktador ay si Cory. Ayaw ninyang tanggapin ng mga dilawan. Para sa kanila, diktador si Marcos. Mamamatay tao, magnanakaw. Sino ba sa mga naging pangulo ang hindi nagnakaw? Sino ba sa mga naging pangulo ang walang ipinapatay? Ang nakikita nyo lang kasi, yung mga kasalanan ng Marcos Sr. Ayaw ninyong tingnan yung mga achievements niya at yung mga magaganda niyang nagawa para sa bansa. Mga bulag, itong mga dilawan na ito. Mga bulag. Mga tanga, bobo. Tapos sasabihin itong vlogger na ito na nag-iwan daw ng utang yung Marcos Sr. Nababayaran daw natin hanggang 2025. Ang nakikita yung inutang. Tanga ka ba, vlogger? Sino tong vlogger na to? Vlogcaster? Matalino kang tao pero ang tanga mo. Palibasa dilawan. Hindi nyo ba nakikita yung nagawa ng Marcos Sr.? Oo, nag-utang siya. Sino bang pangulo ang hindi nag-utang? Mas malaki pa nga ang inutang ni Cory. Hindi natin itinatanggi na talagang nangutang yung Pangulong Marcos. Bakit hindi mangungutang? Kung gusto niyang i-build yung nation. Nation building your purpose nung pangungutang.
Bakit hindi siya mangungutang? Dahil walang pera yung bansa. Di ba kagagaling lang sa gera? Yung Second World War, nung natapos nung 1945, hindi pa nakakabangon, hindi pa nakakabawi. Kaya kailangang mangutang. At yung bansa natin, di ba, nilimas nung mga colonizers. Pasalamat kayo nakaisip na mangutang yung Pangulong Marcos para gastusin sa pagpapatayo, pagpapabango ng bansang Pilipinas na kagagaling lang sa giyera. Gusto niyang payabungin yung bansa. Ano ang gusto ninyong gawin ni Marcos? Mag-araro? Natural mangungutang. Lahat ng bansa may utang, even United States of America, even Japan, even China, may utang. Kahit mga negosyante, may utang. Kung makapagsalita kayo, mga dilawan kayo, ikaw vlogcaster ka, nakikita mo lang yung masamang ginawa. Masama sa iyo na mangutang yung Pangulo? Saan kukuha ng pera yung Pangulo para ipagpatayo ng mga ospital, ng mga tulay, ng mga kalsada, ng mga eskwelahan? Tanga ka ba? This is not only for this particular vlogger, but to all of you, mga dilawan na tanga. Sabihin ninyo mamamatay tao si Marcos? Sinong pinatay niya? May ebidensya kayo? Sabihin niyo mga pinakulong, mga hinuli, natural. Dahil mga sila, mga komunista. 'Di ba? Mga aktivista, mga komunista. Hanggang ngayon may aktivista na komunista. Yung mga nagre-recruit diyan sa mga public school, sa UP. Tama ba 'yon? Kaya nga nililigpit sila eh. Binubura yung mga NPA, mga komunista. Bakit hinuli si Ninoy Aquino? Dahil NPA siya eh. Kung ano-ano ang ibinibintang ninyo kay Marcos, hindi nyo naman mapatunayan. Nagnakaw? Ano ninakaw niya? Napatunayan ba? Di ba lahat na kaso? Napawalang bisa yung lahat ng kaso? Naipanalo nila lahat ng kaso. Puro kayo bintang eh. Namimihasa kayo sa kakabintang, palibhasa, porke yung mga Marcos hindi kubikibo. Hindi naman sila, hindi kayo pinapatulan eh. Hanggang ngayon, yan pa rin ang mga litanya ninyo. Magnanakaw, mamamatay tao. Si Cory ba walang pinapatay? Si Noynoy walang ipinapatay? Si Duterte walang ipinapatay? Oh well, yan lang ang ina-acknowledge ninyo na nagpapatay si Duterte. Pero si Cory ba, walang ipinapatay? Mayroon din, di ba? Ano ba yung Minjola Massacre? Yung mga pinatay nila dyan sa Hacienda Luisita. Walang ipinapatay si Marcos. At kaya ko sinasabi na si Ferdinand Marcos Sr. ang totoong bayani nung EDSA Revolution, dahil kahit na inuudyukan ni Fabian Ber si President Marcos na barilin na, bombahin na yung EDSA, yung mga nagrarally doon, pumayag ba si Ferdinand Marcos? Di ba hindi? Kayang-kaya nilang gawin yun dahil hawak niya yung AFP. Ang tumalikod lang naman nun si Enrile at saka si Ramos. Hawak pa rin niya si Ber. At kaya nilang gawin yun. Even si Bongbong Marcos, inuudyukan, dalawa sila ni Fabian Ber eh. Pero sinunod ba ni Ferdinand Marcos? Di ba hindi? Dahil ayaw niyang magdumanak ang dugo. Ayaw niyang pumatay ng Pilipino.
Yung mga sinasabi ninyo na ipinapatay during the dictatorship, ang may kagagawa nun, si Ramos at si Enrile. Wag nga kayong tanga. Nag-publish na nga ng libro si Enrile. Si Enrile andyan, buhay pa. Nakakapagsalita pa, matino pa ang utak. Bakit hindi ninyo siya tanungin kung ano talaga ang totoong nangyari? Bakit hindi ninyo basahin yung libro na ipinablish ni Enrile? Inilagay niya lahat doon. Tingnan mo nga, nagsorry nga si Enrile kay Bongbong Marcos dahil sa pagtalikod niya, pagtraidor niya sa Marcos family. Ay, hindi nyo matanggap-tanggap na si Ferdinand Marcos Sr. ang the best president ever. Para sa inyo si Cory? My goodness, anong katangahan yan? Kayo mga dilawan kayo, ikaw vlogcaster, ang tanga-tanga mo. Kala mo kung sino kang magaling? Sinong sikat? Ang yabang-yabang mga kababayan. Lagi na lang lahat na konsepto, siya daw ang nakaisip. Ikaw nga ba? O yung mga researchers mo? Ito lang na tungkol sa memo ni Sara Duterte, ngayong tungkol sa EDSA. Siya lang daw ang nakaisip. Yabang naman. Para bang siya lang ang magaling. Si Takeru Miyamoto, yun din ang content niya, oy. Kala mo siya lang ang nakaisip. Kahit si Dante Maravillas, alam yan. May content din siya. Ikaw lang lagi. Ikaw lang ang laging magaling. At ikaw lang lagi ang may karapatang mag-vlog. Tinatawanan mo yung mga ibang vloggers na kesyo, pinabili lang ng suka, vlogger na. Pakialam mo? Ikaw lang may karapatan? Porke nakakurbata ka? Naka-necktie ka? Ano ba yung pagbablog? Di ba kahit ano pwedeng i-vlog? Kahit sino pwede? Dapat ba naka-uniform? Dapat ba nakakurbata, naka-necktie? Yabang nito? Porke naging kaibigan mo yung mga politiko dati? Yabang-yabang mo na? Nakiso ikaw lang ang nakakaalam? Ano ngayon? O di ikaw na? Ikaw na ang magaling. Pero huwag sabihin ikaw lang ang may karapatan. Yan ang pinapalabas mo Ikaw lang ang may karapatan. Yung mga ibang mga vloggers walang kwenta, walang karapatan. Yabang. Lagi na lang ipagyabang yung mga na-acquire niya, yung mga building niya, yung mga awards niya. So what? Congrats! Pwede naman banggitin 1 time, 2 times, lagi-lagi na lang. Kesyo nakakatulong sa tao, di nakatulong ka, di well and good. Pero pinagyayabang mo Yabang-yabang, tanga-tanga naman. Para sa akin, yung mga nagsasabi na si Marcos ay diktador, mamamatay tao, magnanakaw, ay tanga. Tanga. Oo nga, nangutang. Ang sabi ko nga, lahat naman ng Pangulo, nangutang. Malalaking negosyante, may utang. Lahat na bansa may utang. Kahit Amerika may utang Sino bang hindi nangutang? At least, yung inutang ni Marcos Sr. ay nakikita natin at pinapakinabangan hanggang ngayon. Kung hindi siya nangutang, saan man siya kukuha ng pera ni pampapagawa ng mga mahahabang highway? Yung highway from Luzon to Mindanao, yung San Juanico Bridge, yung mga eskwelahan, yung mga ospital, saan niya kukunin yon? Sarili niyang bulsa? Sabihin niyo, ninakaw? Ibinulsa? Tanga! Sobrang tanga! Nakikita ninyo yung pangungutang. Bakit hindi nyo makita yung mga project na ginawa dahil dun sa mga utang? Si Cory ba hindi nangutang?
Mas malaki pa ang iniwang utang ni Cory. Pero may project ba? Mga dilawan, anong project ang ginawa ni Cory? Galing doon sa mga inutang. Pinagbabawi, pinagsisequester, pati mga private properties ng mga Marcos, saan dinala? Diba? Pati nga mga government properties, pinagbibenta. Mga GOCC, diba? Saan napunta yung pera? Ipinagbibenta sa mga kaibigan niyang mga inchik. Yun, hindi ninyo nakikita. Kayong mga dilawan kayo. Mga hinayupak kayo. Tapos ngayon, pagbibenta, pagdududahan nyo na baka si Bongbong Marcos ganun din ang gawin? Magkano kaya ang uutangin ni Bongbong Marcos na iiwanan sa atin? E ano ngayon kung umutang? May project namang ginagawa. Ito mga barkada mo na, mga hinahangaan mong naging pangulo, si Cory, si Gloria, si Noynoy, nangutang sila, di ba? Saan dinala? Saan ginastos yung utang? Inutang. May mga project ba silang ginawa? Anong ginawa nila? Sila ang nagbulsa. Kayong mga dilawan kayo, napaka-sarado utak. Wala kayong ibang nakikita, kundi masama si Marcos, masama si Marcos. Kayo ang masama. Ang sasama ng utak ninyo. Mga buwisit kayo. Ako ilalaban ko yan. Gising na ako noon, panahon ni Marcos. Nagkaisip ako, hanggang sa tumanda ako, Marcos yung Pangulo. Siya lang ang kilala kong Pangulo. Mapunyita kayo. Hindi na kayo tumigil dyan sa Alam nyo, yung totoong istorya ng EDSA, kayo ipinipilit ninyo na yung version ninyo ng history ay yun lang ang gusto ninyong isaksak sa utak ng mga Pilipino. Alam nyo, kung ako ang masusunod gusto ninyo ng dilawan version ng EDSA history, abay kailangan din magkaroon ng Marcos version. Parehong ipabasa sa mga Pilipino. Bahala na ngayon yung Pilipino kung alin ang paniniwalaan nila. That's democracy. Hindi yung ipipilit ninyo, yung version nyo lang. Ayaw ninyong palitan, ayaw ninyo ng historical revisionism. Well then, don't revise it. Nandiyan na yan. Sige, ino-offer ninyo sa eskwelahan? Sige. But, to be fair, kasi yan, kung dilawan version lang ang malalaman ng mga Pilipino, that's unfair. Being unfair to the Filipinos. Dapat malaman din nila yung isa pang version. Yung version naman ng Marcos. And then, bahala sila kung alin ang paniniwalaan. Gusto ninyo, kayo lang ang masunod. Pati itong constitution, palitan ninyo. Gumawa kayo ng sarili ninyong constitution, tapos ayaw nyo nang i-revise, ayaw nyo nang palitan, ayaw nyo nang i-amend. Bakit? Yan ba ang the best constitution? Para sa inyo, yan lang ang tama? Bakit? Kayo lang ba ang tama ang utak? Baluktot na ang utak ninyo eh. Ayaw ninyong palitan, ayaw ninyong i-revise. Gusto ninyo, kayo lang ang masunod. Yung mga gusto ninyo, pinagbigyan na kayo eh. Nung pinatalsik ninyo si Marcos, noong 1986, pinagbigyan kayo. For 36 years, kayo ang umupo. Mas mahaba pa yung inupo ninyo kaysa inupo ng Marcos Sr. 20 years lang yung kanya, sa inyo 38 years. Almost double. Pero ano bang nagawa ninyo? Na-improve nyo ba yung bansa? Sige nga, 6 na presidente ang pumalit kay Marcos against only 1 president. Alin? Sino ang mas may
nagawa? Yan ang tanong. Ano na bang mga dagdag na proyekto ang nagawa after 1986? Sige nga, mas malaki ang mga inutang. May nagawa ba? Hindi ba't mas lalong lumubog sa kahirapan yung mga Pilipino? Mas lalong puro brown out? Hanggang ngayon, biglang nagba-brown out? Hindi pa naaayos nung anak yung sinira nung pumalit sa kanyang ama. Mga buwisit kayo? Kayong mga dilawan kayo? Hindi nyo ba alam na mga inchik ang may pakana ng pagbagsak ng bansa natin? Kung talagang kayo ay Pilipino, totoong Pilipino, kilalanin ninyo kung sino talaga ang may pakana sa pagbagsak ng bansa. Sino yung may pakana noong EDSA Revolution? Di ba inchik? Si Cardinal Sin, inchik. Siya yun ang budol sa mga Pilipino. Magkapartner sila ni Cory. Mga inchik, di ba? Mag-isip-isip nga kayo. Puro kayo, mga inggit kasi kayo Ang gusto ninyo, kayo lang ang umupo. Kayo lang ang matino. Pinagbigyan na kayo. 30 years, mahigit. 36 years. Dilawan ang naupo. Ano nangyari? Umunlad ba? Sige nga. Buisit kayo. EDSA. EDSA. EDSA puwera.